Magandang gabi po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang maihatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Yan. Tignan natin kung ano yung mga mensahe na ihahatid ng ating mga baraha sa mga collective na makakapanood nito. Yan, sa mga nakaka-resonate dyan, paki-like, share at subscribe na rin po, at saka paki-hit na rin ng bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Katay ng 3. Kuha tayo ng 7 baraha lang mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito. Unang-una ang mensahe mga kapatid ay ito. Four of Swords. Ayan. May isa tao dito na gusto ka talagang pabagsakin. Yan. O tigukin mga kapatid. Na isang galit na galit sa inyo na taong ito. Na hindi ka siguro madaan-daan. Hindi ka siguro magalaw-galaw sa physical nito. Hindi ka niya makumpronta. Kasi alam niya rin dito may mali din siya. Kaya ito yung gusto niyang gawin sa iyo, na ikaw ay burahin dito sa ating mundong ibabaw. Ayan. Na lahat gagawin niya para mabura ka lang dito sa ating mundo. Ayan. O kung sakaling ikaw ay mawala o kanya mamatay ka sa pamamagitan ng spiritual na atake dito. Ayan. Tignan mo yung nakahiga na yan. Yung mga swords na nakatarak sa iyo, yung yung mga ano dito sa ano. Yan yung mga gusto niyang gagawin sa inyo o ipapagawa sa pamamagitan ng spiritual para ikaw ay mawala. Maari dito meron ditong nagkagalit, o di kaya meron dito akong nakikitang hindi na pagkaunawaan. Meron din ditong nag-aagawan ng mga ari-arian, lupa, o kung anumang mga kayamanan. May nasisense din ako ditong merong inagaw na magpartner na nagalit yung isa sa inagawan na yon, na gusto ka sa sobrang galit ay naisipan niyang ganito yung gagawin o ipapagawa sa iyo, na ikaw ay mabura. Yan. Ito yung mensahe. Ayan yung nakatarak sa iyo. Ikaw ito yung mga, kung hindi ka mapupuruan sa una, may mga iba-iba pa siyang pamamaraan para ikaw ay mapabagsak. Yan. O para ikaw ay mawala. Yeah, ito yung mensahe. Matindi ang galit sa iyo nito. Matindi ang galit, inggit, o di kaya may mga hindi kayo pagkakaunawaan nito, at hindi kayong pinagkakasunduan itong taong ito. Yan. The Hierophant. Yan. Ito mga kapatid, sa collective na makaka-resonate nito, ikaw dito ay siguro nakakaramdam ka rin ng mga sakit sa katawan, pamibigat ng inyong mga nararamdaman. Yan, nakakaramdam ka. Ikaw kasi dito mga kapatid ay protected ka ng ating universe dito. Ayan, lagi siyang nakaprotekta sa inyo dito, sa inyo, para hindi ka basta-basta mapuruhan, o di kaya hindi ka basta-basta masaktan sa pamamagitan ng spiritual na pamamaraan ng mga taong may galit sa iyo o ginagawan ka sa pamamagitan ng spiritual dito. Ayan. Sila yung tagasalag, sila yung tagapagtanggol mo dito. O maaring siguro mayroong kang pangontra dyan, na isa din yan sa dumidepensa sa iyo, kaya hindi ka basta-basta mapuruhan. Kaya gigil yung taong ito na mawala ka dito sa ating mundo o sa mundong ibabaw natin. Yan. May mga kalimitan, away talaga dito. Yan talaga nagsisimula yung mga hindi pagkakaunawaan.
may nagkakagalit, nagkasamaan ng loob, may nabitawan ng masasama na salita, na dinibdib na agad, na hindi na nila dinala sa kunting usapan. May mga taong ganun mga kapatid, hindi ka man nila makumpronta kasi alam din naman nila na meron din silang kasalanan, meron din siguro silang kasalanan sa iyo, kaya nagdesisyon ito, nagawan ka ng spiritual. Pero ang nakikita ko naman dito, nasa tama ka naman dito mga kapatid. Tama naman yung mga ipinaglalaban mo, tama naman, nasa tama ka naman. Pero ang hindi kasi natin hindi kasi natin hawak ang isip ng bawat isa sa atin o sa mga tao. May kanya-kanyang pag-iisip, yan ay nasa sa kanila naman kung ano yung gagawin nila. Kung kasamaan man ang ang gagawin nila, ay kasamaan din yung balik sa kanila. Yan mga kapatid, bumabalik din yan. May good karma at bad karma. Ito pala yung gusto nilang sa iyo. Ayaw na ayaw kang makita, itong 8 of vessels. Yan, itong ayaw na ayaw niyang makita na ayaw nilang makikita ka na marami kang tagumpay o achievement na narating o napatunayan o napakita sa kanila. Ayaw na ayaw niya ito, na makita kang umangat sa buhay. Ayaw niya makitang maging o palarin ka ng ating Panginoon na ikaw ay yumaman. Ayaw na ayaw nito mga kapatid. Ito yung isa niya, isa niyang tinitignan sa iyo. Yan, kung ikaw man ay nasa malayo, itong taong nakatingin na ito, lagi kang pinagmamasdan itong taong ito. Mapa sa social media, mapa sa TikTok account mo, mapa sa Facebook, YouTube, o di kaya sa Facebook page mo, kung ano man social media platform, maaring inaabangan ka rin ito. Siguro sa paglabas ng bahay mo, kung saan kayo nagkakasalubong, tuwing lumabas ka ng bahay, ay lagi itong nakaabang sa iyo, itong taong ito. Yan, ito yung 8 of vessels dito. Yan yung tao na ito, na nagagalit sa inyo, na ayaw ka siguro magtagumpay. May mga tao talagang ganito mga kapatid, yung gusto nila, sila lang yung angat, sila yung nakakaangat sa buhay, sila lang yung may napatunayan. Yan yung ayaw na ayaw nilang makita sa inyo. Hindi lang isang tao ito na ayaw ka makita magtagumpay. Napakadaming tao na ayaw na ayaw ka makitang magtagumpay dito. Maaring yung mga nakagalit mo dati, yung mga nakaaway mo, yung mga taong hindi kayo nagkaunawaan dati, ayaw na ayaw nila na magtagumpay ka. Kaya gusto talaga nilang pabagsakin ka. Marami itong pamamaraan na gustong gawin sa iyo, pero hindi nila basta-basta maisasagawa. Kasi ikaw siguro dito yung tao na marunong ka ring makiramdam sa mga taong ito. Yan. Yan yung mensahe. Ayun, isa ito sa ayaw na gusto niya talaga ay maging maging diyan ka na lang sa yung maging inutil ka, walang mapupuntahan ng buhay mo, maging pariwara ka, masira yung kinabukasan mo, diyan ka lang palaboy-laboy sa daan, parang tingin ng tao sa iyo masisira, sira na yung ulo mo. Parang ito yung mga gusto nilang sa iyo. Kaya ayaw na ayaw niyang, hinahadlangan nila nito yung pag-angat mo dito mga kapatid. Itong 8 of vessels at itong 7 of vessels, o maaaring makapagpundar ka. Yan, makapagpundar ka ng mga gamit, luxury, tulad ng mga alahas, mga collection mo, yung mga gusto mo, tulad ng may mga collection ka. Yan, kung ano man yung mga collection na yan, makapagpatayo ka ng malaking bahay. Yan, makahanap ka ng
partner, mapababae, mapalalaki na maayos. Ito yung ayaw na ayaw nila makita. Gusto nila na ikaw lang mag-isa, maging miserable ang buhay mo. Gusto nila na maging walang patutunguhan ang buhay mo dito. Ayaw nila, ito rin yung gusto nilang maano sa iyo, yung parang tinatamad ka na lang ano diyan, bumangon sa iyong bahay, parang kung ano-ano yung mga ano ng taong ito, na ayaw ka talagang maging masaya sa buhay. Yan, gusto niya maging miserable ka. Yan, kahit sa partner mo, ayaw na ayaw niya nakikitang masaya ka. Mayroon ako nakikita dito na may mga magpa-partner dito, pinapaaway sila, hindi nagkakasundo, laging nagkagagalit, nagsisigawan, nagbubulyawan, dahil ito yung mga taong ito na nagbibigay ng scheme sa inyo dito. Baka sakali, baka daw kasi makabili o makapundar ka ng mga luxury, alahas, kung ano man, kapag patayo ka ng bahay. Yan, kung sakaling matupad mo man ito, yan mga kapatid, yung dito nakahanap kayo ng partner, asawa, kung ano man, collective ito, nakapagpatayo ka ng bahay na ipundar o kung ano man yung mga koleksyon mo, mag-ingat po kayo sa dalawang ito mga kapatid. Mag-ingat po kayo sa ahas, sa mga traidor sa iyong paligid, dahil meron dyan na isang kaibigan mo, kamag-anak mo, mga taong malapit sa iyo na gagawan ka ng issue dito, sisiraan ka. Kunyari makikipag-friend ito sa iyo, kukuhanan ka nito ng hindi naman sa sinasabing impormasyon, makikipagmabutihan ito sa iyo, itong taong ito. Tapos doon ka na, kung alam niya na lahat yung mga ano mo, kukunin niya yung loob mo nito. Pagkatapos kung okay na, gagamitin niya yon laban sa iyo. Yan, maaring sisiraan ka, gagawan ka ng hindi maganda, kung ano-ano yung mga issue na ikasisira ng buhay mo dahil sa yung pag-angat. Mag-ingat kayo dito sa dalawang cups na negative na nakikita ko dito, dahil ang ahas ay sumisimbolo ng isang traidor na pagkatao. Ito naman yung dragon ay grabe. Kung ang dragon po sa pag-i-interpret ko dito ay grabe po, may mga tao talagang masasama na gusto ka talagang meron akong nababibes dito sa dragon na ito, na masama ang intention sa iyo. Ang itong ahas na ito ay maaring ibabackstab ka nito, kung ano-ano yung mga issue na gagawin sa'yo na hindi naman totoo, para masira ang iyong karir o kaya ang inyong mga negosyo o mga napundar ninyo. Kaya mag-ingat po, kung kayo po ay umaangat, kung kayo man ay mas maganda na mamuhay kayong simple kaysa maging marangya, dahil po ang pagiging pag-angat ninyo ngayon ay napakasakit po sa mata ng tao. Yan, lalong lalo na kung kayo ay dating mahirap tapos umangat kayo. Yan, ibig ang taong nagsusumikap, iba ang iniisip ng ibang tao. Yan, lalong lalo na kung may inggit, galit, o di kaya hindi natutuwa sa iyong tagumpay, gagawan ka ng mga issue ng mga taong yan para sa ikasisira ng buhay mo, para hindi matupad yan, para yan ay maudlot. Yan ang katotohanan dyan. Kaya dapat kung kayo man ay umangat man sa buhay, dapat panatilihin natin ang simple, humble na tao, hindi yung ilantad mo talaga yung pagiging tagumpay mo, kasi maraming maiinggit sa'yo, maraming hihila sa'yo, marami kang basher, lahat maglalabasan yan. Yung mga ganyang mga tao na nagbabash sa'yo, nagmamaliit sa'yo, iniinsulto ka, yan yung mga taong may galit o naiinggit sa iyong tagumpay. Kaya itong ahas na ito at itong dragon na ito ay gagawa ito ng issue para sisirain ka nito. Yan yung mga tao, masaya yan sila kung may nakikita silang nasisiraan na tao, o di kaya masaya yan sila pag yung taong yan ay kinakagalitan ng iba. Yan, namumuo kasi ang galit sa kanilang puso, kaya hindi naman nila magagawa yan kung hindi sila galit sa tao. Yan ang kalimitan diyan. Ayan, meron din ditong gustong kunin kung anong meron ka.
Yan, kung ano yung kakayahan mo sa spiritual, yan. Meron din ditong gustong kunin ang kakayahan mo. May naiinggit sa kakayahan mo kung anong meron ka. May mga manggagamot din akong nakikita dito na naiinggit ang kapwa niya manggagamot dito. Yan. Ang gusto yung mga pamamaraan mo sa panggagamot, gusto niyang kunin yung mga pamamaraan na iyon. Parang gustong makipagkaibigan sa iyo pero iba yung intensyon. Kaya ako mga kapatid, may mga tao man dito na gusto magturo sa akin ng panggagamot. Hindi po ako, sa totoo lang, mas gusto ko pang mamili ng mga taong tuturuan kong manggamot kaysa sa mga dati kong naging kaibigan, tapos parang hindi na kami nagkaunawaan dati. Kaya ayaw ko magturo sa mga tao basta hindi ako komportable. Ayan, kasi balang araw, yan, maaring gamitin yan laban sa iyo, yung mga kahinaan mo. Kaya ako doble ingat ako sa pagtuturo ng aking kaaralan sa spiritual, dahil maaring gamitin nila laban sa iyo yan. Yan, kahit anong tagal pa ninyo maging kaibigan, kahit anong tagal pa kayong parang kapatid na yung turingan ninyo, halos magsalon na kayo sa isang pinggan para kumain, halos sabay na kayo matulog sa higaan, o darating ang araw hindi kayo magkakaunawaan diyan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Magkakaroon kayo ng hidwaan diyan, dahil diyan namumuo ang inggit, diyan namumuo yung sira. Yan lang ang masasabi ko. Meron din ditong mag-ingat din kayo sa inyong mga naipundar. Yan, may mga nakikita ko dito mga kamag-anak na yung mga naipundar mo, gusto nilang angkinin o samsamin yan kung ano mang meron kayo. Yan ang nakikita ko. Kasi dito pinagbabalakan niyang kunin kung anong meron ka. Hindi ito kontento kung ano mang meron sila. Yan, hindi sila kontento kung ano meron sila sa buhay. Alam niyo din yung mga kapatid, ang taong hindi kontento sa buhay nila, kahit mayaman pa yan sila, kahit napakarami ng pera nila, kahit lahat naandyan na ang material na bagay sa kanila, pag yan ay nakaramdam pa rin ng hindi pagkakakontento mga kapatid, ay hindi pa rin sila nakukontento sa buhay nila, hindi pa rin sila nagiging masaya, kasi gusto pa rin nilang higitan yung taong yun, kaya yung kung ano yung meron sa isang taong yun, gusto pa nilang kunin. Yan yung mga taong hindi masaya o hindi kontento sa buhay nila. Yun yung mga taong sakim. Nasa sa kanila na lahat ng kayamanan, ari-arian, kapirahan, mga material na bagay, o naandyan na sa kanila. Gusto pa talaga nila yung sa ibang tao pa, yung kung sa kanino pang mga kamag-anak, gusto pa talaga nilang kunin. Yan yung mga taong hindi masaya sa buhay nila. Gusto pa talaga nilang samsamin, kunin, o di kaya akuin yung mga bagay-bagay. Yan. Sa totoo lang mga kapatid, dapat hindi na natin yan, nasa tao naman kasi mga kapatid. Ang ma-advise ko lang, hindi na dapat natin kunin yung pag-aari ng iba. Kasi ang lahat ng mga material na bagay na ito, kung tayo man ay tayo o kayo man ay lilisan, maaaring maaaring maiiwan natin kung ano ang meron tayo dito sa ibabaw ng lupa. Yan, iwan natin yan, yung mga kayamanan. Dapat na natin yan. Ang importante kung ano yung mga mabubuting nagawa natin dito. Yan yung dyan. Wag po tayong wag po nating pairalin ang ugali natin na pagiging sakim, dahil hindi po yan mabuti. Yan. The Hermit. Ito pala. Kaya hindi ka pala basta-basta nila mapuruhan, o di kaya mapuruhan, o di kaya masaktan-saktan, dahil meron ditong gumagabay sa inyo. Meron din ditong malakas na isang manggagamot na legit na tumutulong sa inyo upang kayo ay depensahan. Ayan, yung matanda na yan, o kumbaga yan yung mga tagapagtanggol ninyo na laging gumagabay sa inyo. Ayan, mga manggagamot man ito. Meron dito ako mga nakitang mga dating namayapa nila sa buhay, yung mga ninuno nila na laging nakabantay upang kayo ay protektahan.
dito. Yan. Kung sino man yung mga manggagamot ninyo na legit, kung sino man ang humahawak sa inyo, sila po yung talagang nagbabantay sa inyo para hindi po kayo mapuruhan na ganito yung mangyayari sa inyo. Hindi ka basta dito mababaon sa ganito. Dahil meron pong pumuprotekta sa inyo o tumutulong na isang manggagamot o inyong mga ancestors o di kaya inyong mga ninuno dito. Dahangman. Ayan. Ito yung mangyayari sa kanila. Pag hindi nila tinigil yung pinagagawa nila, talagang titiwarik ang kanilang dito, ang kanilang buhay pag ito ay di nila tinigilan. Ayan. Talagang magiging talaga sila dyan. Sisingilin sila ng karma niyan pag patuloy nilang gagawin sa inyo yan. Yung gumawa at nagpagawa ang mananagot dito. Yan. Last 5 of Pentacles. Ito kasi gitil na gitil sila kung anong meron ka. Yan, ayaw na ayaw nilang makitang ikaw ay umaasenso. Kung ano man yung meron mo ngayon, ito hindi sila nagtatagumpay kung ano man yung hindi sila masaya sa yung tagumpay na kanilang nakikita. Yan, ayan 5 of Pentacles. Ito yung mga ayaw nilang makita sa iyo. Tulad ng bintana, pag ikaw ay nakatingin, merong 5 of Pentacles dito. Yan yung ayaw na ayaw nilang makita sa iyo. Yan, na gusto nilang sirain. Kita mo yung bintana, sira. Gusto nilang sirain o wasakin yan para mablock, matigil o di kaya masira ang iyong sinimulan ng iyong tagumpay. Ayan. Kaya nga masasabi ko sa inyo, yan, na dapat kung kayo ay may plano, dapat tahimik na lang kayo kaysa sabihin niyo sa mga tao na akala mo sumusuporta sa iyo, yung pala ay isa rin sa merong ayaw na magtagumpay, na merong ayaw ka na magtagumpay. Kaya dapat rin tayo, yung mga plano natin ay na lang, sarilinin nyo na lang, gulatin na lang ninyo sila. Kasi pag puro tayo salita na wala namang napatunayan, tatawanan kayo ng tao. Yan, wala nang maniniwala sa inyo. Yan. Ang gawin na lang ninyo, kung gusto ninyong mapatunayan sa mga taong ganyan, kilusan ninyo, pakitaan ninyo ng resulta, hindi yung puro lang salita, wala naman sa gawa. Yan ang ma-advise ko dito. Yan. Gulatin ninyo sila sa resulta, wag sa puro salita. Yan lang mga kapatid ang masasabi ko ngayon sa inyo. At hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.